Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Magandang hapon, Pilipinas. Sabado na naman, alas 4 ng hapon. Nandito na tayo sa inyong programang Kaya Mo Yan sa DZRH. At tayo live ngayon mula sa Clark City. Nagaganap na naman ngayon ang Vios Cup ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup, second week for the year 2024. Wow, congratulations. Magandang hapon, partner Cory. Magandang hapon pa, partner Ricky, at sa lahat ng ating mga kababayan. Good afternoon. Happy Saturday. Good afternoon. Happy Saturday. Pinakamaliit na balita, siyempre, ang alyansang senatorial slate. Pero parang isa-isang nagiging independent. Parang si Senator Amy nag-decide na maging independent. Si Senator Ping Lacson maging independent. So, hindi ko naman alam bakit hindi na-coordinate yan. Pero, election na kasi this coming week, partner Cory, filing na ng Certificate of Candidacy. Napaka-exciting. At ano yan libo yan. Ano expectation? All over the country, parang mga 50,000 certificates of candidacy. Ganun kadami ba? Ganun kadami pala. Kasi nga naman, di ba? Ilang governor, ilang provincial governor, ilang city, o konsihal. Hindi naman isa lang ang kandidato. Senyal din yun, Magandang senyal na maraming gustong magsilbi sa bayan. That is the essence of our democracy. Oo. Kung wala niyan, wala tayong democracy. Tama. Pero sige, tingnan natin kung ano magiging resulta niyan, di ba? Pero siyempre, ating tatalakayin at this point, siyempre, mamaya-maya ng kapon, maswerte tayo na makakasama natin ang mga taga 14th UNCOP Global Walk. Comeback guest natin yan dito sa programa. At siyempre, babatiin natin si paring Emer. Nasa Europe. Saan pa papunta si Emer, Cory? Saan pa papunta si Emer? I think pupunta siya doon mismo, di ba? Sa Angkop, hindi ba? Hindi, sasakay na aeroplano. Paalis na mamamasyal. Pero happy healthy muna tayo sana. Oo, mamaya. Tapos simulan natin yung mga programa. Siyempre, happy healthy pa ang tatalakayin natin mamaya ng konti. Pero siyempre, ang ating mga balita mula sa Department of Agrarian Reform ngayong araw na ito ay magtatapos na pala September 28 ngayon, partner Cory. Mga magsasaka sa Sarangani handa na bilang agripreneurs. Maganda. Agripreneurs. That's a new mula sa Alabel, Sarangani Province. Handa ang mga kasapi ng SACI, Agrarian Reform Beneficiaries Cooperatives or SARBCO, upang tahakin ang pagiging agricultural entrepreneurs or agripreneurs pagkatapos nila makompleto ang pagsasanay sa ilalim ng Farm Business School FBS program ng Department of Agrarian Reform sa ilalim po ni Secretary Conrad Estrella III. Partner, ang FFB na binuo ng 25 masinsinang sesyon ay isang programang nakatuon sa paghahasa ng kakayahang pangnegosyo ng mga magsasaka na nagbibigay ng mga kapangyarihan sa kanila upang linangin ang kanilang mga lupain ng mas produktibo habang isinasailalim ang estranhiya sa negosyo, kanilang mga kasanayan at pagsasaka. Ganda yan, Sa pamamagitan ng komprehensibong program ng FBS, ang mga nagtapos ay nagkakaroon ng mas malalim na kaalaman
sa agrikultura at pagnenegosyo sa pamamagitan ng kolaborasyon ng DAG, Sarangani at lokal na pamahalaan ng Alabel. Ang SARCO na matatagpuan sa Purok Progresibo, Balibulan ay isang organisasyon na tinutulungan ng DAR na may negosyo sa produksyon ng saging. Uy, ang wonder fruit, partner. Ayon kay SARCO Chairman Joel Yaris, ang programa ng FBS ay pagpapaplano at pag-iingat ng mga talaan na ay malaking tulong sa kanilang operasyon sa negosyo. Sa pamamagitan ng 25 session trainings, mas maraming bagong natutunan sa pagpapaunlad ng negosyo. At dahil dyan, binigyan pugay naman ni Senior Agrarian Reform Officer Agnes Torino ang mga nagtapos sa kinilala sila bilang adult learners sa magpapakita ng mga malaking pangako sa kanilang personal at professional na pagkadago. Ay sa kanya, nag-iwala ako ng iyong pag-aaral para sa inyong sarili at kooperatiba, kundi sa mga malawak na komunidad. Hinikayat din niya ang kooperatiba na maging inspirasyon sa iba pang agrarian reform beneficiaries na palawakin ang kanilang mga kasapi dahil sa kanilang bagong kaisipan sa negosyo ay magiging handa silang maging maunlad na negosyo na kanilang sakahan, makapag-ambag ng nagpapanatiling pag-unlad sa Alabel. Yan. Sa ginanap na seremonya, 15 graduate ang ginawa ng espesyal na parangal na mga kategoryang tulad ng pangarap na sakahan, sakahan sa ngayon, best in business plan, best vision and mission, perfect attendance na kumilala sa kanilang katangi-tangi mga nagawa sa dedikasyon sa buong kurso. Wow! Congratulations! Ang dami ng masasayang simula nung tinake over ng Secretary Conrad Sterlo ito, ang tindi ng mga programa, tulong, release ng titulo, congratulations sa Department of Agrarian Reform under Secretary Conrad Sterlo. So oras natin 4:40 ng hapon. Yeah, congratulations. Sa oras natin 4:40 ng hapon. Bago tayo mag-break, partner, isang mensahe mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation of PAGCOR, Bingo for a Cause. Pinag-ikting pa ng PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo sa mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ako, ganda yan, ha? Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong program, maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula sa 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag na sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang informasyon tungkol dito sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Donya sa 0917-843-0970 o kaya kay Louie Caballero sa 0927-320-6211. Yan, partner. Ilapit natin itong Bingo for a Cause sa mga communities na tinutulungan natin. Partner, gustong-gusto ko talaga yung bingo. Alam mo yung bingo nakakapag sa mga senior, yung mga may Alzheimer's, yung mga may di ba? Kaya ilapit natin sa mga senior groups yung Bingo for a
cause, Partner Cory. Gumawa tayo. Yan. Tayong So, gumawa. sa ating 460 na, Partner, gumawa tayo ng bingo for a cause with pwede kang lumapit. I-set up. Correct. 4:17 ng hapon, magbe-break muna kami. Pagbalik natin ang inyong pinaka-paboritong segment, ang Happy, Healthy, at iba pa. Standby po mga kababayan.